Target ng Department of Transportation na gawing dekuryente na ang mga pampublikong sasakyan sa bansa. Ang tanong, mapapababa nga ba niyan ang pamasahe? Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa unang tingin, akalain mong pare-pareho lang ang mga bus na yan. Pero dalawa dyan, hindi ginagamitan ng diesel, kundi ng kuryente. Yan ang dalawang electric bus units ng Victory Liner. Dahil electric, hindi ito nagbubuga ng usok, kaya eco-friendly din. The whole world is doing it. Siyempre ikaw, pride mo rin to be a Filipino na hindi kami pahuhuli. We're buying electric, di ba? Ganon. We're going to try it. Maikukumpara sa isang sasakyan na automatic transmission ang pagpapatakbo ng isang electric bus. Digital ang dashboard nito. Mayroon din itong CCTV sa loob. Ang 3 oras sa charging, pwedeng tumakbo ng 350 kilometers. Katumbas yan ng 2 round trip mula Quezon City hanggang Pampanga. Kaya ito ang kauna-unahang electric bus sa bansa na kayang bumiyahe hanggang probinsya. Sa ngayon ay nakasalang pa sa road test ang mga electric bus na ito. Pero sa unang linggo ng Disyembre ay magagamit na rin ito ng mga pasahero. At ang buena mano rito, ang mga sumasakay sa biyaheng Cubao-San Fernando. Ang isang electric bus, nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Mas mahal siyempre kumpara sa 6 hanggang 7 milyong pisong halaga ng isang bus na pinapatakbo ng diesel. Pero makakatipid naman daw ng 80% sa maintenance cost dahil hindi ito kailangan palitan ng langis. Yun nga lang, tanging sa bus station lang ng Victory Liner sa Cubao at San Fernando pa lang may charging station. Kaya ang inaasam na mas mababang pasahe, So with the reduced cost, tingnan natin. But, magkano naman yung i-increase ng electric bill namin? Tingnan din natin. Kasi baka naman doon naman pumalo. sa ngayon 141 pesos ang pasahe sa e-bus sa nasabing ruta. Pareho lang sa regular fare ng mga bus na degasolina. Target ngayon ng Department of Transportation na gawing dekuryente na ang 5% ng kabuuang bilang ng mga pampublikong sasakyan sa bansa. Only once the 5% comes in and we will see positive or negative, then we adjust or we improve things that are needed, then we go further to reach 50% and then eventually a bigger percentage. But Pag-iisipan din ng DOTR ang pagbibigay ng insentibo sa mga kumpanyang bibili ng electric vehicles na pwedeng maging daan para mapababa ang pasahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.